Hello! Kumusta po mga kasummer? Kung akala nyo ay napanood nyo ng lahat ng klase ng paghihiganti, naku, mag-isip-isip kayo ulit. Dahil ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, iba ang level ng sipa. Imaginein mo to ha, pinalayas ka, sinabihang baog at tinapon na parang basahan ng sarili mong asawang bilyonaryo dahil sa manipulasyon ng mata pobre niyang ina. Masakit hindi ba? Sobrang nakakapanggigil. Umalis si Antonia na duguan ng puso pero 5 taon nang lumipas. Nagbalik siya at bes, hindi na siya ang dating api-apihan. Siya na ngayon ang fashion queen of Paris. Mas mayaman pa sa Reyna. Pero teka, ang tunay na plot ay magpapaiyak sa ex-husband niyang CEO. Hindi siya nag-iisa. Bitbit niya ang 3 bibo na gagandahan at henyong triplets na carbon copy ng lalaking nanakit sa kanya. Panoorin natin kung paano luluhod at magmamakaawa ang isang makapangyarihang lalaki para lang mapatawad ng kanyang pamilya. Handa na ba kayo sa tapatan ng tadhana? Tindi ng selos at paghihiganti ng mga munting henyo. Kapit ng mahigpit dahil ito ang The CEO's Ex-Wife Returns with Triplets. Pirmahan mo yan. Hindi kailangan ng pamilyang Valdez ng isang baog at walang silbing asawa. 5 taon ang nakalipas nang marinig ni Antonia Monteverde ang pinakamasakit na salita mula sa pamilya ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang pagmamahal, itinapon siya ng makapangyarihang CEO na si Ethan Valdez na parang isang basahan. Iniwan siyang luhaan, sugatan at pinalabas na walang halaga sa harap ng buong mundo. Ang hindi alam ni Ethan, sa gabi ng kanilang paghihiwalay, may dala-dalang himala si Antonia sa kanyang sinapupunan. Hindi lang isa, kundi 3 tibok ng puso. 5 taon nang lumipas. Ang dating api-apihan at mahirap na si Antonia ay wala na. Nagbabalik siya sa Pilipinas bilang si Antonia Monteverde Balois, ang tinaguriang fashion queen of Paris at isang binyonaryong businesswoman. Hawak niya ang industriya ng moda sa kanyang mga kamay at wala na siyang balak na magpaapi pa kahit na kanino, lalo na sa kanyang ex-husband. Ngunit ang pinakamalaking pasabog sa kanyang pagbabalik, kasama niya ang 3 bibo, matatalino at nagagandahang 4 taong gulang na triplets. Si Michael, ang panganay, isang child prodigy na may pambihirang talino sa teknolohiya at computer coding na may malamig na titig na nakuha sa kanyang ama. Si Charis, ang pangalawa, ang munting prinsesa na may talento sa fashion, sining at may dila na kaya magpabagsak ng kahit na sinong mata pobreng kumarang sa kanya. Si Noah, ang bunso, ang mukhang anghel na may pambihirang karisma, ngunit may utak na puno ng kalokohan para protektahan ang kanyang mommy. Ang 3 bata ay tila ba pinagbiyak na bunga at carbon copy ng binyonaryong CEO. Nang mag-cruise ang landas ni Ethan at Antonia sa isang sikat na mall na yanig ang mundo ng makapangyarihang lalaki, ang ex-wife ni nakala niyang naghihirap ay mas marangya pa sa Reyna at ang mga batang kasama nito ay sumisigaw ng kanyang sariling dugo at lahi. Anak ko ba sila, Antonia? Galit at puno ng pag-asang tanong ni Ethan. Isang mapait na ngiti lang ang sinagot ni Antonia. Anak mo? Hindi ba't pinalayas niyo ko dahil baog ako? Ang mga batang ito ay akin lang, Mr. Valdez. Wala silang ama. Ngayong alam na ni Ethan ang katotohanan, mag-uumpisa ang isang laro ng habulan. Kakayanin ba ng isang mapagmataas at cold-hearted CEO na luhuran ng kanyang ex-wife para lang mapatawad? Paano ko ang triplets mismo ang magiging pinakamalaking hadlang sa kanyang second chance dahil sa planong paghihiganti para sa kanilang mommy? Handa na ba ang mundo para sa pagbabalik ng Reyna at ng kanyang 3 munting henyo? Ang Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport ay mistulang naging isang arena na nagkakagulong mga tao, kaliwat kanan ng bulungan, tulakan ng mga paparazzi at ang nakakasilaw na flash ng mga mamahaling DSLR camera. Ang dahilan,
isang pribadong jet lang naman ang lumupag galing Paris. At ang lula nito ay ang pinakamainit na pangalan ngayon sa mundo ng pandaigdigang moda, si Antonia Monteverde, o mas kilala ngayon sa Europa bilang ang misteryoso at henyong designer na si Madame Valois. 5 mahabang taon ang lumipas mula nang huling beses siyang tumapak sa lupang ito. Noon, umalis siyang duguan ng puso, basag ang pagkatao at walang bitbit kundi isang lumang maleta at ang kanyang nadurog na dignidad. Pinalaya siya na parang isang maruming basahan sa mansyon ng mga Valdez dahil lamang sa paratang na siya ay baog at walang silbi. Ngunit ang babaeng naglalakad ngayon sa VIP lane ng airport ay malayo sa sugatang Antonia ng nakaraan. Nakasuot siya ng isang pasadyang cream-colored trench coat, hapit na itim na slacks at 7 pulgadang killer heels na gumagawa ng otoridad sa bawat tunog ng tapak nito sa sahig. Ang kanyang mahabang, kulot na buhok ay sumasayaw sa hangin at ang kanyang muka ay natatakpan ng isang malaking oversized na Gucci sunglasses. Siya ang ehemplo ng karangyaan, kapangyarihan at tagumpay. Ngunit hindi lang ang kanyang nakamamanghang glow up ang kumuha sa atensyon ng lahat, kung hindi ang 3 maliliit na anghel na kasabay niya naglalakad, hawak ng kanyang mga personal na bodyguards. "Mommy, why are there so many flashlights? Are they taking pictures of my handsome face again?" Reklamo ng panganay na si Michael. Nakasuot ito ng maliit na black suit at may shades din na katulad ng sa kanyang ina. Sa edad na 4 na taon, taglay na ni Michael ang isang malamig at seryosong aura. Isang katangian na pamilyar kay Antonia. "Duh! Michael, of course they are looking at me. I am the prettiest girl here." Mataring ngunit cute na hirit naman ang pangalawa na si Charisse. Naka-pink beret hat ito at bitang isang munting mamahaling bag. "Mommy, gutom na si Noah. I want the sweet spaghetti you told me about." Bulong naman ng bunso na si Noah habang yakap-yakap ang kanyang brown na teddy bear habang nakakarga sa matipunong bodyguard. Napangiti si Antonia sa likod ng kanyang salamin. Ang 3 batang ito ang kanyang buhay. Silang himalang pinagkait sa kanya ng mga Valdez, ngunit ibinigay ng tadhana nung akala niya ay katapusan na niya. Habang papalapit sila sa labasan, biglang napatigil ang mga hakbang ni Antonia. Ang kanyang paningin ay napakus ng buhalang LED billboard na nakasabit sa labas ng airport terminal. Isang pamilyar na muka ang nakabandera doon, isang lalaking may matatalim na mga mata na tila kayang sumuri ng kaluluwa, perpektong panga at ang malamig na ekspresyon na minsang naghari sa buhay ni Antonia. Ethan Valdez, the mastermind of Valdez Group and the nation's most eligible billionaire bachelor, leads the top 10 wealthiest men in Asia. Naramdaman ni Antonia ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay, ang mga alaala ng gabi kung kailan siya pinapirma sa divorce papers. Habang umiiyak at nagmamakaawa, ay biglang nagbalik na parang isang malakas na sampal. Tumingin si Antonia kay Michael, pagkatapos ay kay Noah. Ang mga mata at panga ng kanyang 2 anak na lalaki ay tila ba pinagbiyak na bunga ng lalaki na sa billboard. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Antonia. 5 taon, Ethan, bulong niya sa kanyang sarili habang itinataas ang kanyang noo. Akala mo ba ay natapos mo na ako? Nagkakamali ka. Nagbabalik ng reyna at sa pagkakataong ito, ako naman ang wawasak sa kaharian mo. Sa pinakatuktok ng Valdez Tower sa Bonifacio Global City, tila ba hawak ng isang lalaki ang buong mundo. Si Ethan Valdez ay nakatayo sa harap ng kanyang floor-to-ceiling glass wall habang pinapanood ang abalang trapiko sa ibaba. Hawak niya ang isang kristal na baso ng mamahaling whiskey. Ang kanyang mamahaling Armani suit ay walang kahit na isang lukot, ngunit ang kanyang muka ay balot ng matinding pagod at walang katapusang lamig. Sa paningin ng publiko, siya ang perpektong lalaki, mayaman, makapangyarihan, gwapo at walang sinasanto sa negosyo. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng kanyang opisina, si Ethan ay isang lalaking kinakain ng sarili niyang konsensya gabi-gabi. 5 taon. 5 taon na ang nakakalipas mula nang pirmahan niya ang dokumentong tuluyang nagalis kay Antonia sa buhay niya. Naalala pa niya ang gabing yun,
Ang ulan, ang mga hikbi ni Antonia at ang pagmamakaawa nito habang nakalohod sa sahig ng kanilang dating mansyon. Buntis ba ito noon? Hindi niya alam dahil nilamon siya ng galit at ng mga peking medical na dokumentong ipinakita ng kanyang matapobreng ina, si Madam Victoria, na nagpapatunay na baog si Antonia. Naniwala siya sa kasinungalingan. Pinili niyang kanyang pamilya at kumpanya kaysa sa babaeng nangako sa kanyang magsasama sila sa hirap at ginhawa. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Nang mawala si Antonia, doon niya lang na-realize kung gaano kadilim ang mundo kung wala ito. Hinanap niya ito sa buong Pilipinas, maging sa karatig bansa, ngunit parang bula na naglaho ang kanyang ex-wife. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok ang kanyang secretary at pinagkakatiwala ang kaibigan na si Mark na basang-basa ng pawis at halos hindi makahinga sa pagmamadali. "Sir Ethan," hingal na wika ni Mark habang hawak ng isang makapal na blue folder. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Mark? Matuto kang kumatok. Maliban na lang kung gumuho ng stock market, wala kang karapatang mambulabog." Malamig at may banta sa boses na utos ni Ethan. Hindi man lang nilingon ng sekretaryo. "Tungkol po ito sa kukunin natin na main designer para sa ika-50 anibersaryo ng Valdez Group. Ang Valdez Fashion Gala," sabi ni Mark habang inaayos ang kanyang salamin. "Dumating na po siya kaninang umaga mula sa Paris. At ano naman ang pakialam ko? Hayaan mong marketing department ang mag-asikaso niyan." Walang pakialam na sagot ni Ethan sabay lagok ng kanyang alak. "Sir, si Madam Value ang nakuha natin. Pero ang tunay niyang pangalan, siya si Antonia Monteverde, ang ex-wife po ninyo." Napatigil ang mundo ni Ethan. Ang kanyang kamay na humahawak sa baso ay biglang nanginig. Ang kristal na baso ay tuluyang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang mamahaling alak ay humalo sa mga piraso ng bubog, ngunit hindi yun pinansin ni Ethan. Agad siyang humarap kay Mark. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa gulat at halo-halong emosyon. "Anong sabi mo? Ulitin mong pangalan, Mark." Galit na hinablot ni Ethan ang kwelyo ng sekretaryo. Ang kanyang puso ay sumasabog sa kaba. Si Antonia po, Sir Ethan. Ang dating may bahay ninyo. Siya na ngayon ang pinakasikat na designer sa buong Europa." Nautal na sagot ni Mark. At may isa pa pong mahalagang ulat ang mga tauhan natin sa airport." "Magsalita ka!" sigaw ni Ethan. "Hindi po siya nag-iisa, sir. May kasama siyang 3 bata. 4 na taong gulang na triplets, 2 lalaki at 1 babae. At ang sabi ng mga nakakita, ang 2 batang lalaki, kamukhang kamukha niyo po noong bata kayo. Parang pinagbiyak na bunga." Binitawan ni Ethan ang kwelyo ni Mark. Napahakbang siya pabalik. Napakapit sa gilid ng kanyang lamesa. Triplets? 4 na taong gulang? Kung 4 na taon ng mga to, ibig sabihin na buntis si Antonia bago niya ito pinalayas. "Antonia," bulong ni Ethan habang kanyang mga mata ay napuno ng hindi maipaliwanag na halo ng pagsisisi, galit at biglang pag-asa. "Buhay ka at may mga anak tayo." Ang central atrium ng pinakamagarbong mall sa Makati ay napupuno ng mararangyang palamuti. Ngunit para kay Antonia, ang kanyang buong mundo ay nakasentro lamang sa kanyang 3 malilikot na anghel. Nagpasya siyang ipasyal ang triplets bagong opisyal na pagpirma ng kompetisyon para sa Valdez Gala. Si Michael ay tahimik na nakatitig sa isang iPad habang naglalakad. Si Charis naman ay abalang pumipili ng mga mamahaling damit sa display window. Habang si Noah ay hawak-hawak ng kanyang yaya habang umangat-ngat ng tsokolate. "Yaya, look! The giant robot is moving!" Biglang sigaw ni Noah nang makakita ng isang limited edition na laruan sa tapat ng isang malaking department store. Bago pa man makasagot ang yaya, mabilis na binitawan ng makulit na bunso ang kamay nito at mabilis na tumakbo patungo sa dagsa ng mga tao. "Noah, wait! Don't run!" Sigaw ni Antonia na kaagad na nakaramdam ng kaba. Ngunit dahil sa kanyang 7 pulgadang takong at sa dami ng mga taong naglalakad, nahirapan siyang makasabay agad. "Michael, Charis, stay with the bodyguards! Noah!" Habang nakakagulong panig ni na Antonia, sa kabilang bahagi ng mall ay naglalakad ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuit. Sa gitna nila ay walang iba kundi si Ethan Valdez.
na pinaliligiran ng kanyang mga personal security details pagkatapos ng isang biglaang inspeksyon sa kanyang mall. Seryosong kanyang mukha at tila may malalim na iniisip. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng kanyang ex-wife ay hindi nagpapatulog sa kanya. Buntis ba talaga siya nun? Anak ko ba talagang mga batang yun? Ang mga tanong na ito ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang maliit na katawan ang biglang sumalpok sa matitigas na binti ni Ethan. Dahil sa lakas ng impact, muntik nang matumba ang bata sa makintab na sahig ng mall kung hindi agad gumalaw ang mabilis na reflexes ni Ethan upang itayo at saluhin ito sa braso. Sir Ethan, okay lang po ba kayo? Agad na tanong ng kanyang head guard na akmang ilala yung bata. Huwag niyo siyang hawakan. I'm fine. Malamig na utos ni Ethan. Ngunit ang kanyang boses ay biglang napaos nang tumingala ang bata sa kanya. Nanigas ang buong katawan na makapangyarihang CEO. Ang batang lalaki na nasa harap niya na may mantsa pa ng tsokolate sa pisngi ay may matatalim na mga mata na kulay abo. Matangos na ilong at panganatila ba hinalaw mula sa sarili niyang mukha. Parang tumitingin si Ethan sa isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling bersyon noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang puso'y nananalasa sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. I'm sorry, mister. I was just looking for the big robot po. Magalang ngunit medyo takot na sabi ni Noah habang hawak ang kanyang teddy bear. Anong pangalan mo, bata? Nautal na tanong ni Ethan. Ang isang kilalang walang pusong bilyonaryo ay biglang lumuhod sa sahig upang mapantayan ang taas ng bata. Isang baging na hindi pa nakikita ng kanyang mga tauhan. Noah po! Noah Monteverde! Masayang sagot ng bata. Monteverde, ang apelyido ng kanyang ina bago ito ikasal sa kanya. Noah! Isang matinis at nanginginig na boses ang bumasag sa eksena. Lumingon si Ethan at doon niya nakitang isang napakagandang babae na humihingal habang ang dalawang batang kamukhang kamukha ni Noah ay kasunod nito. Nang magkrus sa mga mata ni Ethan at Antonia, tila ba huminto ang ikot ng mundo. Ang hangin sa buong atrium ay naging napakabigat. Mabilis na lumapit si Antonia. Marahas na hinatak si Noah pabalik sa kanyang tabi at hinarap ang kanyang ex-husband nang may matigas at walang katulad na tapang. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Galit at puot lamang ang naroon. Ethan, lamig na bati ni Antonia. Antonia, tumayo si Ethan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Antonia patungo sa 3 bata na ngayon ay nakatitig din sa kanya. Sila ba? Anak ko ba sila? Isang mapait at nakakatinig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Antonia. Anak mo? Masyado kang nagiging mapagbiro, Mr. Valdez. 5 taon na nakalipas nang itapon mo ko dahil sa paratang na ako ay baog at walang silbi. Ang mga batang ito ay akin lang. Walang ama ang mga anak ko. Ang mga salita ni Antonia ay parang isang lason na dahan-dahan na pumatak sa puso ni Ethan. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng mall habang pinapanood ang kanyang ex-wife na mabilis na binuhat si Noah at hinawakan ng mga kamay ni Michael at Charisse upang maglakad palayo. Ang kanyang mga bodyguard ay pinaligiran ng mag-iina. Hinarangan ang anumang pagtatangka ng mga tauhan ni Ethan na sumunod. Sir Ethan, susundan po ba natin? Tanong ng kanyang head security, bakas ang pag-alangan sa boses. Wag, mahinang sagot ni Ethan, ngunit ang kanyang kamao ay nakakuyom na napakahirap hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hayaan niyo na muna sila, pero utusan mo ang intelligence team. Alamin niyo kung saang hotel sila namamalagi, ngayon din. Habang nasa loob ng isang pribadong van, mariing nakapikit si Antonia habang yakap ang 3 anak. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring naikikilos dahil sa takot at galit. Muntik na, isang pagkakamali lang at baka tuluyan ng nalaman ni Ethan ang buong katotohanan. Mommy, are you okay? Who was that mean-looking guy? Tanong ni Michael. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa muka ng kanyang ina. Sa 3 magkakapatid, si Michael ang pinakamadaling makaramdam kung may panganib. He's no one, baby. Just sa business. Acquaintance. Pagsisinungaling ni Antonia
habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang panganay. Don't worry about him. But mommy, he looks like me and Michael. Biglang sumbat ni Charisse habang inaayos ang kanyang pink na beret. And he was looking at us like he wanted to cry. Is he a bad guy? Very bad, Charisse. Kaya huwag kayong lalapit sa kanya kapag nakita niyo siya ulit. Naiintindihan niyo ba? Seryosong utos ni Antonia. Sabay-sabay na tumango ang tatlong bata. Bagamat sa isip ni Michael ay may iba na itong pinaplano. Samantalang pagbalik sa Valdez Tower, hindi mapakali si Ethan sa loob ng kanyang malawak na opisina. Ang imahe ng tatlong bata, lalo ng malamig na titig ni Michael at ang mukha ni Noah ay hindi mawala sa kanyang isip. Hindi siya tanga. Ang timeline ng pag-alis ni Antonia at ang edad ng mga bata ay perpektong nagtutugma. Mark! Sigaw ni Ethan sa kanyang intercom. Agad na pumasok ang kanyang sekretaryo. Yes, Sir Ethan. Kailangan ko ng DNA test. Gumawa ka ng paraan upang makakuha ng hibla ng buhok o kahit na anong sample mula sa tatlong bata na kasama ni Antonia. Gawin mo ito ng palihim. Walang dapat na makakaalam, lalo ng aking ina. Malamig na utos ng CEO. Masusunod po sir, pero paano po natin gagawin yun? Mahigpit ang seguridad sa paligid ni Madam Valois. Pag-aalala ni Mark. Gagamitin natin ang Valdez Fashion Gala. Bukas ang unang meeting ng mga board directors. Kasama siya para sa pirmahan ng kontrata. Sisiguraduhin ko na dadalhin niyang mga bata. O kung hindi man, gagawa ko ng paraan para mapalapit sa kanila. Determinadong sagot ni Ethan. Tumingin siya sa bintana kung saan unti-unti na nagdidilim ang kalangitan ng Maynila. Ang kanyang puso na 5 taong naging bato ay muling nabuhayan ng isang matinding alab. Antonia, maaari mo kong itanggi. Maaari mo kong kamuhian, ngunit kung ang mga batang yun ay dugo at laman ko, hindi ko hayaan na lumaki sila nang hindi ko kasama. Babawiin ko kayo. Hindi alam ni Ethan sa kabilang bahagi ng lungsod habang natutulog na si Antonia at ang dalawa nitong kapatid, si Michael ay gising pa gamit ang kanyang maliit na laptop. Pinasok ng munting henyo ang pribadong database ng Valdez Group. Sa screen ng computer, lumabas ang larawan ni Ethan Valdez. So, you are the man who made my mommy cry? Bulong ni Michael. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang mabilis na nagtitipa sa keyboard. Let's see how powerful you really are, Daddy. Ang grand ballroom ng Shangri-La Hotel ay napupuno ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Gabi ito ng unang opisyal na press conference at pirmahan ng kontrata para sa Valdez Fashion Gala. Ang paligid ay kumikinang sa ginto at kristal. Ngunit ang tensyon sa loob ng silid ay mas matalas pa sa hiwa ng salamin. Sa gitna ng pangunahing lamesa ay nakaupo si Ethan Valdez. Katabi niya ang kanyang ina, si Madam Victoria Valdez, ang matapobreng reyna ng pamilya na 5 taon ang nakalipas ay nagpalsipika ng mga dokumento para lamang palayasin si Antonia. Ethan, bakit kailangan pa natin kunin ang designer na yan mula sa Paris? Napakarami namang iba dyan, nairitang bulong ni Madam Victoria habang nag-aayos ng kanyang brilyanteng kwintas. Dahil siyang pinakamagaling mama. At dahil negosyo ito, malamig na tugon ni Ethan, bagamat ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nakasarang pinto ng ballroom. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto. Natahimik ang buong bulwagan. Pumasok si Antonia Monteverde, suot ang isang naglalagablab na emerald green backless na gown na gawa sa mamahaling sutla. Ang kanyang bawat takbang na puno ng karangyaan. Ngunit ang mas nakakayanig sa lahat ay ang 3 munting anghel na kasunod niya. Si Michael na nakasuit, si Charisse na naka-miniature designer dress at si Noah na may hawak na maliit na sketchpad. Nang makita ni Madam Victoria, ang 3 bata biglang napaatras ang kanyang upuan. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Ang 2 batang lalaki tila ba binuhay na imahe ng kanyang anak na si Ethan noong bata pa ito. Ethan, anong ibig sabihin nito? Nautal na tanong ng matandang babae. Hindi siya sinagot ni Ethan. Ang mga mata ng CEO ay nakatitig lamang kay Antonia na ngayon ay nakatayo na sa harap ng entablado, hawak ang mikropono. Good evening, shareholders of the Valdez Group.
Panimula ni Antonia, ang kanyang boses ay parang musika, ngunit may kasamang kakaibang talim. I am Antonia Monteverde at nandito ako para sa pirmahan ng kontrata. Ngunit, bago ang lahat, nais ko na munang ipakilala ang aking mga anak. Sina Michael, Charis at Noah. Sila ang aking lakas at ang aking tanging pamilya. Direktang tumingin si Antonia sa mga mata ni Madam Victoria. Nakita niya ang pamumutla at ang takot sa mukha ng matandang Valdez. Isang tagumpay para sa kanyang makitang nanginginig ang babaeng minsang umalipusta sa kanya. Habang nagpapatuloy ang pirmahan, lumapit si Charis sa tabi ng lamesa kung nasaan si Madam Victoria para kumuha ng isang baso ng juice. Hinarangan siya ng matandang babae. Ang mukha nito ay bakas ang galit at pandidiri. Sino ang ama nyo, ha? Isang baog ang ina ninyo. Paano kayo nabuhay? Pabulong ngunit maring tanong ni Madam Victoria kay Charis. Tumingala si Charis, ang kanyang malalaking mata ay biglang naging matatalim. My mommy is a queen, and whoever said he's broken is just a jealous old witch. At huwag mo kong hahawakan, baka madumihan ang damit ko. Narinig yun ni Ethan na agad na tumayo. Lalapit sana siya, ngunit mabilis na humarang si Antonia sa pagitan nila. Kinuha ni Antonia ang kamay ni Charis. Mr. Valdez, at ikaw, Madam Victoria, banta ni Antonia, habang ang kanyang boses ay sapat na para marinig ang mga malalapit na board members. Huwag na huwag niyong gagamitin ang kapangyarihan niyo para saktan ang mga anak ko. Ang kontratang ito ay para sa negosyo. Kapag nalaman ko na ginalaw ninyong pamilya ko, sisiguraduhin ko na babagsak ang Valdez Group bago matapos ang buwan na ito. Tinitigan ni Ethan si Antonia, may matinding sakit sa kanyang mga mata. Antonia, please. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Valdez. Pera lang ang hawak mo. Ngunit ang buhay ko at ang mga anak ko hindi mo na muling mabibili. Matapos ang marangyang gabi sa gala, tahimik ang buong suite ng mga Monteverde sa Shangri-La. Tulog na si Antonia sa kanyang silid dahil sa labis na pagod at emosyon mula sa pagharap nila ng mga Valdez. Ngunit sa silid ng triplets, maliwanag ang isang sulok. Nagpupulong ang tatlong munting henyo sa ibabaw ng malaking kama. Pinaliligiran ng mga unan at isang nakabukas na laptop. I match his facial features and blood registry from the Hack Valdez database. Seryosong pahayag ni Michael habang pinapakita sa kanyang mga kapatid ang mga birth certificate at medical records na nakuha niya. He is 100% our biological father, Ethan Valdez. So, siya ngang bad guy nagpaiyak kay mommy noon? Tanong ni Noah habang mahigpit na yakap ang kanyang teddy bear. Ang kanyang karaniwang masayahing mukha ay napalitan ng lungkot. Yung lola din niya kanina, sinabihan si mommy ng bad words. Yes, sagot ni Charis na galit na napakakrus ng kanyang mga braso. Narinig kong matandang mangkukulam na yun kanina. Sabi niya, baog daw si mommy. At si daddy naman, hinayaan niya lang tayo noon. He doesn't deserve a beautiful and rich mommy like ours. Anong plano natin? Tanong ni Noah habang sumisilip sa screen ng laptop. We need to punish him for making mommy cry. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Michael. Isang ngiti na kung makikita ng sinumang nakakakilala kay Ethan Valdez ay tsak na mangingilabot dahil magkamukha sila. He thinks he's the king of the business world. I will show him what his children can do. Charis, Noah, get ready. Bukas sa simula ng operasyon. Kinaumagahan, maagang pumasok si Ethan Valdez sa kanyang opisina sa Valdez Tower. Ngunit sinalubong siya ng isang malaking kaguluhan. Ang lahat ng computer sa buong gusali mula sa accounting hanggang sa marketing department ay biglang nag-shutdown. Sa bawat screen may lumalabas na imahe ng isang cute na cartoon robot na sumasayaw at sa ibaba nito ay may nakasulat na mensaheng, Your security is as weak as your apologies. Fix your heart before you fix your system. The triplets. Sir Ethan, hindi po namin ma-access ang main server. Lahat ng files ng kumpanya ay nakalak. Panik na ulat ni Mark habang pumapasok sa opisina ng CEO. Nalalak yung mga mata ni Ethan nang mabasang mensahe sa kanyang sariling computer screen. The triplets. Agad niyang naalala ang seryosong mukha ng panganay na si Michael at ang hawak nitong iPad kagabi. Isang mahinang tawa ang biglang kumuwala sa mga labi ni Ethan ni kinagulat ng kanyang sekretaryo.
Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki. Ang kanyang 4 na taong gulang na anak ay isang henyong hacker na kayang pabagsakin ng 1 bilyong pisong kumpanya. Huwag kayong magpanik. Tawagan mo ang IT department. Sabihin mo na huwag nilang piliting i-hack pabalik ang system. Baka burahin ng batang lahat ng data. Utos ni Ethan habang kinukuha ang kanyang coat. Saan po kayo pupunta, sir? Pupuntahan ko ang mga anak ko. May determinasyong sagot ni Ethan. Samantala sa labas ng Valdez Tower, naglalakad sina Charisse at Noah kasamang kanilang nani para bumili ng ice cream sa katabing parke. Ngunit lingid sa kaalaman ng nani, sadyang nagpaiwan si Charisse para magpanggap na nawawala. Nang makalabas si Ethan sa lobby, nakita niya si Charisse na nakatayo malapit sa fountain. Agad siyang lumapit sa kanyang munting prinsesa. Charisse, tawag ni Ethan sa banayad na boses. Lumingon si Charisse. Tinaasan siya ng kilay at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Oh, it's you, Mr. Bad Guy. No need to look for me, brothers. We knew who you are. At ang sabi ni Michael, kung gusto mo kaming bawiin, kailangan mo munang dumaan sa impyerno. Ang mga salita ng kanyang 4 na taong gulang na anak na babae ay pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa isip ni Ethan. Mr. Bad Daddy, kung gaano kalamig ang trato sa kanya ng kanyang ex-wife, ganon din katindi ang pader na itinayo ng kanyang sariling mga anak. Ngunit hindi sumuko ang CEO para patunayan ang kanyang sinseridad. Hindi niya pinakumpuni sa mga eksperto ang kanyang computer system. Hinayaan niyang munting si Michael ang magdesisyon kung kailan ito ibabalik bilang tanda ng kanyang pagsuko sa talino ng anak. Subalit bago pa man magkasundo ang mag-ama, isang bagong unos ang dumating na tuluyang sumubok sa pasensya ng bilyonaryo. Isang marangyang hapunan ang idinaos sa isang eksklusibong French restaurant sa BGC. Naroon si Antonia, suotang isang simpleng gintong cocktail dress na lalong nagpalitaw ng kanyang natural na ganda. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang gwapong lalaki, si Jean-Luc Valois, ang kanyang business partner mula sa Paris at ang lalaki nagbigay sa kanya ng pangalang Madame Valois. You look breathtaking tonight, Antonia, wika ni Jean sa kanyang malalim na boses habang hinahawakan ng kamay ng babae sa ibabaw ng lamesa. The triplets, Miss France, but I think you miss the thrill of your home country. Ngumiti si Antonia, isang tunay at malambing na ngiti na 5 taon nang hindi nakikita ni Ethan. Salamat, Jean-Luc. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na kinayang palaki ng triplets sa ibang bansa. At hindi alam ni Antonia, sa kabilang sulok ng restaurant may isang lalaking kanina pa gustong pumatay sa selos. Si Ethan Valdez ay nakaupo sa isang madilim na bahagi ng silid. Hawak ang kanyang baso ng alak na halos mabasag na dahil sa higpit ng kanyang hawak. Nang makita niyang hinawakan ng dayuhan ang kamay ng kanyang ex-wife, ay tuluyan na nagdilim ang kanyang paningin. Tumayo si Ethan at marahas na lumapit sa lamesa ng dalawa. Agad na napatayo ang personal bodyguards ni Jean-Luc, ngunit tinarangan sila ng mga tauhan ni Ethan. Mr. Valdez, anong ginagawa mo dito? Gulat, ngunit malamig na tanong ni Antonia habang binabawi ang kanyang kamay mula kay Jean-Luc. Sino siya, Antonia? Mariing tanong ni Ethan, ang kanyang boses ay gumaralgal sa matinding selos at galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningas habang nakatitig kay Jean-Luc. Siya ba? Siya bang dahilan kung bakit ayaw mo nang bumalik sa akin? Siya ba ang pinalalabas mong ama ng mga anak ko? Napatayo na rin si Antonia, ang kanyang muka ay namula sa galit. Wala kang pakialam kung sino siya, Ethan. 5 taon na nakakalipas mula nang pirmahan natin ang divorce papers. Wala ka ng karapatang magselos o mag-usisa sa buhay ko. Tumayo si Jean-Luc at tumarang sa pagitan ng dalawa. Monsieur Valdez, I think you should leave. Antonia is my partner and I will not let you disrespect her again. Partner? Sa negosyo, sa kama, bulaw ni Ethan na tuloy nang nawalan ng kontrol sa sarili. Isang malakas na sampal mula kay Antonia ang nagpatahimik sa buong restaurant. Lumingon ang mukha ni Ethan sa kanyang bahagi habang ang kanyang pisngi ay mabilis na namula. Tumingin siya kay Antonia at nakita niyang mga mata nito na nagbabadya ang mga luha, hindi nang nasaktan kundi ng labis na pagkamuhi. Huwag mong itulad ang lahat ng tao sa maruming utak mo, Ethan. Nanginginig ang boses na wika ni Antonia. Si Jean-Luc ang nagligtas sa amin nang panahon tinapon mo kami sa kalsada. Kung wala siya, baka namatay ng triplets sa sinapupunan ko.
habang ikaw nagpapakasasa sa yaman mo. Kaya wala kang karapatang bastusin siya. Hinawakan ni Antonia ang bag niya, tumingin kay Jean-Luc. Let's go, Jean-Luc. Nawalan na ako ng gana. Iniwan ni na Antonia at Jean-Luc ang restaurant habang si Ethan ay naiwang nakatayo doon, tulala, sugatan at unti-unting pinapatay ng katotohanan na baka tuluyan ng huli ang lahat para sa kanyang pagbabalik. Ang gabi matapos ang marahas na tagpo sa restaurant ay naging pinakamahabang gabi sa buhay ni Ethan. Hindi siya umuwi sa kanyang marangyang mansyon. Nanatili siya sa kanyang opisina, pinaliligiran ng mga basyong bote ng alak. Ang bakas ng sampal ni Antonia sa kanyang pisngi ay naglaho na. Ngunit ang sakit ng mga salita nito ay patuloy na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Kung wala siya, baka namatay ng triplets sa sinapupunan ko. Ang bawat salita ay parang hatol ng kamatayan sa kanyang konsensya. Eksaktong 8:00 ng umaga nang pumasok si Mark sa opisina. Sa pagkakataong ito hindi ito hingal, kung hindi maputla at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang selyadong puting sobre mula sa isang kilalang DNA testing center sa bansa. Sir Ethan, halos bulong na wika ni Mark. Nandito na pong resulta ng pagsusuri. Agad na napatayo si Ethan na walang antok katama ng alak sa kanyang sistema. Mabilis niyang hinablot ang sobre mula sa kamay ng sekretaryo. Sa loob ng 5 taon, marami na siyang pinirmahang bilyong-pisong kontrata. Ngunit ngayon lang naging ganito katindi ang kaba sa kanyang dibdib. Marahas niyang pinunit ang papel at binasa ang pinakahuling linya sa ibaba. The probability of paternity is 99.999%. The alleged father, Ethan Valdez, cannot be excluded as the biological father of Michael, Charis, and Noah Monteverde. Nanghihinang mga tuhod ni Ethan. Napaupo siya sa kanyang swivel chair habang hawak ang papel na basang-basa na ng kanyang sariling mga luha. Sila nga, ang 3 henyo at magagandang bata na nakita niya ay kanyang mga tunay na anak. Ang pamilyang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahil sa pride at maling akala ay nasa harap niya na. Ihanda mong sasakyan, Mark. Utos ni Ethan. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Pupunta tayo sa hotel ni Antonia. Samantala sa presidential suite ng Shangri-La, katatapos ng mag-almusal ng triplets, si Antonia ay nasa kanyang mini office, abala sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa gala nang biglang tumunog ng marasang katok sa pinto ng suite. Nang buksan ito ng bodyguard, mabilis na pumasok si Ethan, nilagpasan ng lahat ng humaharang sa kanya. Dire-diretso siya sa sala kung nasaan ang triplets. Nang makita siya ng mga bata, agad na tumayo si Michael at tinarangan ang kanyang mga kapatid, habang si Charis naman ay matapang na tumingin sa kanya. Mr. Bad Daddy, we told you not to. Hindi natapos ni Charis ang kanyang sasabihin nang ang makapangyarihang CEO na si Ethan Valdez ay biglang lumuhod sa harap nilang tatlo. Bumagsak ang 2 tuhod ni Ethan sa carpeted na sahig. Nakayuko ang kanyang ulo habang ang kanyang buong katawan ay umisod sa matinding pag-iyak. Ang triplets na handa na sanang tarayan at labanan siya ay tuluyang natigilan. Kahit na ang henyong si Michael ay napanganga sa gulat. Patawarin niyo ko, hikbi ni Ethan habang pilit na inaabot ang malilit na kamay ng mga bata, ngunit natatakot na baka tanggihan siya ng mga ito. Patawarin niyo si Daddy, kasalanan ko ang lahat. Ang tanga-tanga ng Daddy niyo. Ethan, ano sa tingin mong ginagawa mo? Galit na lumabas si Antonia mula sa kanyang silid nang marinig ang kaguluhan. Ngunit napatigil din siya nang makitang kanyang ex-husband na nakaluhod sa harap ng kanilang mga anak. Basang-basa ng luhang muka at hawak ang DNA results. Tumingala si Ethan kay Antonia. Ang mga mata nito'y puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng kahit na anong yaman. Antonia, alam ko na, silang mga anak ko. Patawarin mo ko kahit wag mo na akong tanggapin bilang asawa. Pakiusap, wag mo lang ipagkait sa akin na maging ama sa kanila. Luluhod ako dito hanggang sa mapatawad mo ako. Tinitigan siya ni Antonia, pilit na pinatitigas ang kanyang puso, ngunit ang pag-iyak ng lalaking minsan naging mundo niya ay dahan-dahang gumigiba sa kanyang binuong pader. Ang kapaligiran sa loob ng suite ay naging banyaga sa katahimikan matapos ang marahas na pag-amin ni Ethan. Pilit na pinatigas ni Antonia ang kanyang puso. Inutusan ng mga bodyguard na palayasin ang lumuluhod na CEO upang protektahan ang emosyon ng triplets. Ngunit ang tadhana ay may mas madilim na plano para sa pamilyang Valdez at Monteverde.
Kinalabasan ng sumunod na hapon, nagpa siyang yayat ang 2 personal security guards ni Antonia na dali ng triplets sa isang pribadong palaruan sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Taguig. Ligtas ang lugar, o yun ang akala nila, habang abala si Michael sa pagmamasid sa kanyang iPad at naghahabulan naman sina Charisse at Noah malapit sa swing. Isang itim na closed van ang marahas ng minto sa gilid ng kalsada. 4 na armadong lalaki na nakabonet ang mabilis na bumaba. Bago pa man makahugot ng armas ang mga bodyguard ni Antonia, pinatamaan na sila ng stun guns at mabilis na pinadapa. "Mami!" sigaw ni Charisse nang mabilis siyang buhati ng isang lalaki. "Bitawan mo kami!" Bulyaw naman ni Noah na pilit na kinakagat ang braso ng dumakma sa kanya. Si Michael na sinubukan kang pindutin ang emergency SOS button sa kanyang iPad ay marahas na inagawan ng gadget at binuhat din pasakay. Sa loob ng wala pang 3 minuto, mabilis na humarurot ang van palayo, naiiwang duguan at walang malay mga bantay. Nang makatanggap ng tawag si Antonia mula sa ospital kung saan dinala ang kanyang mga tauhan, parang gumuho ang buong mundo niya. Napaupo siya sa sahig ng kanyang hotel room. Umiiyak at halos hindi makahinga sa matinding takot. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ethan na kaagad na nabalitaan ng insidente sa pamamagitan ng kanyang intelligence network. "Antonia," agad na dinaluhan ni Ethan ang kanyang ex-wife at hinawakan to sa magkabilang balikat. "Nalaman kong nangyari. Makinig ka sa akin. Ililigtas natin ang mga anak natin. Pangako ko sa'yo. Walang mangyayaring masama sa kanila." "Ethan, ang mga anak ko. Baka kung anong gawin nila sa kanila?" hagulhol ni Antonia na sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon ay humawak sa kwelyo ni Ethan para humingi ng tulong. "Ibalik mo ang triplet sa akin. Pakiusap. Gagawin ko kahit na buhay kong kapalit." Maring utos na sagot ni Ethan. Biglang tumunog ang telepono ni Ethan, isang hindi kilalang numero. Agad niya itong sinagot at inon ang speakerphone. "Valdez." Isang boses lalaki na binago na isang voice changer ang umalingaw-ngaw. "Nasa amin ng 3 munting henyo mo. Kung gusto mo silang makitang buhay, ihanda mong 500 milyong piso at i-withdraw mo ang Valdez Group sa darating na bidding para sa Northport Project. Kapag tumawag ka ng pulis, papatayin namin sila." "Sino ka? Huwag mong sasaktan ng mga anak ko," sigaw ni Ethan habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "May 3 kang oras, Valdez. Magantay ng susunod na instruction." Binaba ang linya nang hina si Antonia, ngunit si Ethan ay mabilis na kumilos. Lumapit siya sa kanyang laptop at binuksan ang isang tracking system. Hindi alam ng mga kidnapper na bago ko umalis sa mall nung isang araw, palihim kong pinalagay ang isang micro GPS tracking chip sa loob ng teddy bear ni Noah at sa sapatos ni Michael para sa seguridad nila. "I have their location." Tumingin si Ethan kay Antonia. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging isang mapanganib at walang katulad na Alpha CEO. "Antonia, manatili ka dito kasama ang mga tauhan mo. Ako ang pupunta doon. Akong umako ng panaganib na to dahil akong ama nila. Ibabalik kong mga anak natin, buhay man o patay." Ang lumang bodega sa gilid ng isang abandonadong pier sa Cavite ay nababalutan ng kadiliman at amoy ng kalawang. Sa loob nito, nakatali sa 3 magkakahiwalay na upuan, sina Michael, Charisse at Noah. Sa kabila ng panganib, walang bakas ng iyak sa mukha ng panganay. Si Michael ay abala na kinakalikot ang kanyang mga kamay sa likod upang lumuwag ang tali, habang si Charisse naman ay masamang nakatitig sa 4 na armadong lalaki na nagbabantay. "Boss, sigurado ka bang magbabayad si Valdez? Mukhang matapang ang batang ito. Hindi man lang umiiyak," wika ng isang kidnapper habang humihitit ng sigarilyo. "Magbabayad yon, hindi pa sa perang halaga ng mga batang yan sa kanya." Sagot ng pinuno ng mga kidnapper na walang iba kundi si Roberto, ang mortal na kalabang bilyonaryo ni Ethan sa negosyo. Biglang bumukas ng marahasang dambuhalang pintong bakal ng bodega. Isang malakas na sipa ang nagpatilapon sa kandado at sa gitna ng usok at liwanag ng gabi, pumasok si Ethan Valdez. Nakasuot siya ng itim na tactical vest. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng purong kamatayan. Kasunod niya ang 20 armadong miyembro ng kanyang elite private security. "Bitawan yung mga anak ko!" Malamig at may manta na kamatayan ng boses ni Ethan. "Valdez, ang bilis mo ah!" sigaw ni Roberto, kasabay kasahan ng kanyang baril at tinutok sa ulo ni Noah. Isang hakbang pa, sasabog ang utak ng bunso mong anak. "Daddy!"
Biglang sigaw ni Noah. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niyang daddy si Ethan at ang salitang yon ay nagbigay ng hindi mapapantayang lakas sa CEO. "Huwag mong itutok ang laruan na yan sa anak ko," utos ni Ethan habang unti-unti naglalakad pasulong. Itinaas ang kanyang mga kamay upang kunin ang atensyon ng mga kidnapper. Habang nangyayari ito, palihim na senyales ang binigay niya kay Michael. Naintindihan ng munting henyong plano ng ama. Mabilis na ginamit ni Michael ang kanyang maluwag na kamay para itulak ang upuan ni Noah pababa sa sahig upang maiwas sa linya ng bala. Putok ng baril. Nagsimulang madugong engkwentro. Bago pa man makaputok si Roberto, mabilis na dinaluhong niya si Ethan. Nagpambuno ang dalawa sa sahig. Isang malakas na suntok sa panga ang iginawad ni Ethan kay Roberto. Nakasunod ng sunod-sunod na tadyak hanggang sa mabitawan nito ang baril. Sa kabilang banda, mabilis na neutralize ng mga tauhan ni Ethan ang iba pang mga kidnapper. Ngunit bago tuluyang mawalan ng malay si Roberto, nagawa nitong putulin ang isang patalim at sinaksak ito sa tagiliran ni Ethan. Umungol sa sakit ang CEO, ngunit hindi niya pinansin ang dumadaloy na dugo. Mabilis siyang gumapang patungo sa triplets at isa-isa silang kinalagan ng tali. "Are you okay? Nasaktan ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Ethan habang ang kanyang muka ay namumutla na dahil sa pagkawala ng dugo. "Daddy, you're bleeding po!" Umiiyak na wika ni Charisse habang hinahawakan ang sugat ng ama. Si Michael naman ay lumapit at hinawakan ang balikat ni Ethan. Ang kanyang matigas na puso ay tuluyan ng lumambot. "Thank you, Daddy! You saved us!" Eksaktong pagdating ng mga ambulansya, dumating din si Antonia kasamang mga pulis. Nang makita niyang ligtas ang triplets, agad niya silang niyakap ng mahigpit. Ngunit nang makita niya si Ethan na sinasakay sa stretcher, duguan at halos mawalan na ng malay, naramdaman ni Antonia isang matinding takot na baka tuluyan na itong mawala. Sa ospital habang nag-aabang sa labas ng operating room, biglang dumating si Madam Victoria. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang pagiging mata pobre. Lumuhod ang matandang babae sa harap ni Antonia, umiiyak at may hawak na lumang dokumento. "Antonia, patawarin mo ko," hikbi ng matanda. "Ako ang may kasalanan ng lahat. Binayaran kong doktor noon para sabihing baog ka dahil ayaw ko sa pamilya mo. Si Ethan, walang alam sa totoong nangyari. Pakiusap, iligtas mong anak ko. Huwag mo siyang iiwan." Napatitig si Antonia sa kanyang dating biyanan. Ang lahat ng galit at paghihiganti na binuo niya sa loob ng 5 taon ay tila ba naglaho na parang bula na mapagtanto niyang si Ethan ay biktima rin ng sarili nitong ina. At tinaya nitong kanyang buhay para sa kanilang mga anak. Tumingin si Antonia sa triplets na nakatitig din sa kanya at doon niya napagdesisyonan na oras na para patawarin ang nakaraan. 3 linggo matapos ang madugong insidente sa Cavite, tuluyan na nakalabas ng ospital si Ethan Valdez. Bagamat may sariwa pang tahi sa kanyang tagiliran at medyo may kirot pa sa bawat pagkilos, mas masigla ang kanyang mga mata ngayon kaysa noong mga nakaraang taon. Ang kanyang ina, si Madam Victoria, opisyal lang nagretiro at tumipad patungong Amerika upang doon na manirahan habang buhay bilang parusa sa kanyang sarili at para na rin bigyan ng puwang ang kapayapaan ng pamilya. Para kay Ethan, wala nang hadlang. Ito na ang kanyang pagkakataon para sa isang second chance. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ang tiwala ni Antonia ay parang isang basong nabasag. Maaaring idikit, ngunit matagal bago mawala ang mga lamat. Isang maagang Lunes, nagulat si Antonia nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina sa temporary design studio niya sa Makati. Pumasok ang 5 lalaking nakasuot, ngunit hindi mga armas ang dala nila, kundi naglalakihang bundle ng mga sariwang white Ecuadorian roses. Ang paboritong bulaklak ni Antonia nung magkasintahan pa lamang sila. Sa huli ay pumasok si Ethan, suot ang isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas. Bitbit ang isang tray ng mainit na kape at isang kahon ng tradisyonal na pagkaing Pilipino. "Anong ginagawa mo dito, Ethan? Dapat ay nagpapahinga ka pa." Masungit ngunit may bakas ng pag-alala ang boses ni Antonia habang nakataas ang isang kilay. "I am perfectly fine, Antonia. Mas mabilis gumaling ang sugat ko kapag nakikita kita." Nakangiting banat ni Ethan habang nilalapag ang kape sa kanyang lamesa. "I brought you your favorite native hot chocolate and bibingka mula sa probinsya. Alam kong paborito mo to kapag maulan." Napatitig si Antonia sa pagkain. 5 taon na siyang kumakain ng mga mamahaling croissant at pastries sa Paris.
Ngunit ang simpleng pagkaing dala ni Ethan ang biglang nagpabalik ng tamis ng kanilang nakaraan. Pilit niyang iniiwas ang kanyang tingin para hindi mahalata ang kanyang paglambot. Ethan, huwag mo tong gawin. Hindi mo ko madadaan sa bulaklak at pagkain. Malamig niyang sabi. Alam ko, Antonia. Seryosong sagot ni Ethan. Lumapit siya ng konti ngunit pinanatili ang kagalang-galang na distansya. Hindi ko binibiling kapatawaran mo. Gusto ko lang patunayan sa'yo na ang Ethan na nasa harap mo ngayon ay hindi na ang Ethan na duwag at nagpapaubaya sa kasinungalingan ng iba. Handa akong maligaw sa'yo araw-araw kahit na umabot ng 10 taon hanggang sa sabihin ng puso mo na pwede na ulit. Hindi lang si Antonia ang nililigawan ng CEO. Kinagabihan ginulat ni Ethan ang triplets ng arkilahin niya ang buong Enchanted Kingdom para lamang sa kanila. Walang ibang tao kundi ang kanilang pamilya. Wow, Daddy, look! The carousel is all ours! Tuwang-tuwang isip ni Charis habang hila-hilang kamay ni Ethan patungo sa mga sakayan. Si Noah naman ay nakasakay na sa mga balikat ng kanyang ama habang masayang kumakain ng cotton candy. Si Michael na nakatayo sa tabi ni Antonia habang pinapanood ang ama't mga kapatid ay may hawak namang tablet. Tumingala ang panganay sa kanyang ina. Mommy, I track his heart rate through his smartwatch during the rides. Mabilis ang tibok ng puso niya tuwing tumitingin siya sa iyo. He is not lying. At saka, he passed my cybersecurity exam kahapon nang hindi nagagalit. Napangiti si Antonia habang nakatingin kay Ethan na kasalukuyang nakikipagkulitan sa dalawa pa nilang anak. Ang malamig, mapagmataas at walang pusong bilyonaryo ay nagpapakabaliw ngayon para lang makuha ngiti ng mga bata. Nang mapalingon si Ethan at magtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng mga makukuling na ilaw ng amusement park, dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Antonia. Kinuha niyang kamay nito at marahang hinawakan. Sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Antonia ang kanyang kamay. Ang Manila Cathedral ay binalot ng pinakamarangyang dekorasyon na nakita sa kasaysayan ng bansa. Ang dambuhalang simbahan ay napupuno ng mga puting orchid, alitap-tap na mga kristal na ilaw at mga pinakamalaking pangalan sa mundo ng negosyo at matataas na lipunan. Ngunit para sa lalaking nakatayo sa harap ng altar, walang ibang mahalaga kundi ang pintong bakal sa dulo ng pasilyo. Si Ethan Valdez ay hindi mapakali, suot ang kanyang pasadyang puting Tom Ford tuxedo. Paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang bow tie. Ang kanyang mga kamay ay malamig at mas matindi pang kaba niya ngayon kaysa nung harapin niya ang mga kidnapper sa Cavite. Sir Ethan, huminga kayo ng malalim. Parang hihimatayin kayo dyan. Natatawang bulong ni Mark na kanyang best man. Manahimik ka nga, Mark. 5 taon ko itong hinintay. Maring sagot ni Ethan, ngunit may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Biglang tumunog ang maringal na musika mula sa organ. Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan at ang liwanag ng hapon ay naghatid ng isang tagpong nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat. Unang naglakad ang triplets. Si Michael at Noah ay mukhang mga munting prinsipe sa kanilang magkaparehong black suits habang bitbit ang nakataling mga singsing at array. Sa gitna nila ay si Charis, ang munting flower girl na may suot na pink tulle dress na masayang naghahasik ng mga talutot ng rosas habang kumakawi sa mga bisita na parang isang tunay na reyna. At sa huli lumabas si Antonia Monteverde, suot ang kanyang sariling obra, isang marangyang ball gown na puno ng mga pinmong Pranses na borda at milyong-milyong maliit na diamanting kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang belo ay mahabang nakasayad sa sahig. Wala nang lungkot, galit at puot sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar na ngayon ay tahimik nang umiiyak sa matinding galak. Nang makarating si Antonia sa harap, kinuha ni Ethan ang kanyang kamay. Marahan tong hinalikan ng CEO bago sila humarap sa pari. Dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga panata. Hinarap ni Ethan si Antonia. Hawak ang kanyang mga kamay na nanginginig sa emosyon. Antonia, 5 taon na akong nabuhay sa dilim dahil sa sarili kong pagkakamali. Tinapon ko ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos. Panimula ni Ethan, ang kanyang boses ay basag. Ngunit binigyan mo ko ng pagkakataon na itama ang lahat. Ngayon, sa harap ng Diyos, ng ating mga anak at ng buong mundo, pinapangako ko na hindi ko na muling hayaang pumatak ang mga luha mo sa sakit. Aalagaan, poprotektahan at mamahalin kita kasama ang ating triplets hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Ngumiti si Antonia habang ang isang masayang luha ay tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Ethan, akala ko noon hindi na muling magdidikit ang mga piraso ng puso ko na nadurog.
Ngunit pinatunayan mo ng pagmamahal ay kayang magbuo kahit ng mga pinakabasag na pagkatao. Pinatatawad na kita at tinatanggap kitang muli, hindi lang bilang ama ng mga anak ko, kundi bilang nag-iisang lalaki na mamahalin ko habang buhay. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saan ng pari, inangat ni Ethan ang belo ni Antonia at sinalubong ang kanyang mga labi ng isang malalim, matamis at mapagpalayang halik. Ang buong simbahan ay sumabog sa masigabong palakpakan at hiyawan. Group hug daddy! Mommy! Biglang sumigaw si Noah. Hindi na nagatubili ang triplets. Tumakbo silang tatlo at yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Binuhat ni Ethan sina Charisse at Noah, habang si Michael naman ay binuhat ni Antonia. Sa gitna ng altar, pinaliligiran ng pagmamahal at ng kanilang tatlong magagandang henyo. Ang kwento ng dating api na ex-wife at na nagpursiging CEO ay natapos sa isang pangakong walang katapusan. At doon po nagtatapos ang makapigil hiningang kwento ng pamilya ni Ethan, Antonia at ng ating paboritong triplets na sina Michael, Charisse at Noah. Grabe ang roller coaster na emosyon, hindi ba? Mula sa tindi ng galit natin noong una kay Ethan at sa kanyang ina hanggang sa kilig at iyak nung tuluyan na silang nabuo sa harap ng altar. Pasabog ang ending, Beth. Ang dating sinira ng maling akala, binuo ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Pero bago ko kayo iwanan, mga kasummer, ano nga bang naging aral sa atin ng kwentong ito? Una, ang tiwala'y parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang ibalik. Kaya bago tayo magdesisyon o maniwala sa sulsul ng iba, siguraduhin na muna natin ang katotohanan para hindi tayo magsisisi sa huli. Katulad ng ginawa ni Ethan. Pangalawa, at ang pinakamahalaga, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan kung hindi sa kakayahan nitong magpatawad at magbago. Nagbabalik si Antonia para magiganti, pero sa huli, napagtanto niya na ang pinakamataping sa tagumpay ay hindi ang sirain ng mga nanakit sa kanya, kundi ang bigyan ng buong pamilya ang kanyang mga anak at palayain ang sarili sa puot ng nakaraan. Kaya para sa inyo na may mga bitbit na sakit ngayon, tandaan ninyo, may second chance at glow up na naghihintay sa inyo. Basta huwag kayong susuko. Salamat sa walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa kwentong The CEO's Ex-Wife Returns with Triplets. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng inyong mga komento kung anong bahagi ang pinakapaborito nyo. Hanggang sa muling kwentuhan, ako ang inyong kachika, si Miss Maria, at tandaan, laging piliin ang magmahal at magpatawad.